Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Paki 1 lang po kung okay naman, kung may ugong o wala. Kasi alam niyo naman, wala tayo sa ating setup. Wala po setup. Wala po tayo sa ating kuta. Pakitignan lang nga po. Comment lang po ng 1 kung okay naman o kung may tunog. Kumusta naman po, kasi hindi ako gumamit ng mic. Wala tayong saksakan ng mga paraphernalia natin. Wala ba namang maugong? Okay naman? Okay. Maraming salamat po sa mga tumugon. Magandang araw sa atin lahat. Muna tayo? Start tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dead on arrival daw po itong impeachment ni VP Sara pagpasok sa Senate. At ang nagsasabi po nito ay yung kanilang bagong recruit, yung kanilang bagong prosecutor na si Laila de Lima. Wala kang magagawa pag ganyan. Alam niyo po, nasanay po ako na yung mga coach, mamaya ang gulo ng buhay ko. Okay, pag-usapan din po natin, na-shock po ako, no? Nakita ko po rito sa X. Ito po, sabi po sa X, Philippines to borrow 7.85 billion from World Bank. Kasi sa X, mga yung mga picture lang na ganyan. Tapos sinearch ko ngayon. Pag search ko po, nako, magugulat po kayo. Ito po, hindi ko po alam kung bakit nalalagpasan po natin to. Yung social media po, yung mga media po kasi natin, pati tayo mismo sa social media, hindi po natin napagtutuunan to. No? Nagulat po ako, sabi ko, nagulat po ako sa dami ng inuutang natin ngayon, per quarter, at kung saan-saan po. Kaya po ito, sabi ko nga, pagkatapos nito ni BBM, wala na po tong grabe po ang pagkalubog natin sa utang. Ngayon po, World Bank nang inuutangan. At hindi lang po World Bank, magugulat po kayo. Ganito po itsura nung nagulat ako eh. Freeze. Okay, yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin hanggang dun sa aking radio program, sa aming radio program, na nakakatuwa na maraming mga kulto ni Digong na dumadayo dun. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong dead on arrival daw ang impeachment trial. Ito po yung dead on arrival daw yung impeachment trial. Alam niyo po, naging coach din po ako ng basketball. Ang dami ko ang dami kong no. Nagko-coach po tayo, no. Alam niyo po, bilang coach, ikaw yung pinaka-leader di ba? Sabihin na nila mga player, hindi, coach talaga yan Ang nagdadala talaga sa isang team, coach. Okay? Wala Inaawat ako ni KPL sa gatas ng Okay, alam niyo po, sa pagiging coach po, kaya ako asar na asar kay Chot Reyes Si Chot Reyes kasi, masyadong, alam mo yun, yung instead na mag-coach siya paano mananalo, iniisip niya na kagad,
ano yung sasabihin niya, ano yung katwiran niya pag natalo. No? Yun eh. Masyado siyang sobrang lalakas. Biruin nyo, yan si Chot Reyes, meron niyang, hindi pa nagsimula yung laban. Groupings pa lang ng Gilas Pilipinas nung siya yung nagko-coach. Naku, nasa group of death tayo. Yung group of death, parang ang sinasabi ni Chot Reyes doon, pucha, mahirapan tayong manalo nito. Hindi pa kayo naglalaban eh. Yan yung pagkakaiba nila ni Tim Kun eh. Kay Tim Kun hindi ka nakakarinig ng naku, delikado tayo, napakalakas ng kalaban. Bakit ko po nababanggit yan? Ganito po kasi ang sinasabi ngayon nito ni Laila de Lima. Hindi pa po nagsisimula ang laban. Correct, defeatist. Kumbaga, pag natalo, hinahanda niya na yung audience. Hinahanda mo yung audience para sabihin, malakas talaga kalaban. Di talaga kaya ng team natin yan. Bakit ko po naalala si Chot Reyes? Naalala ko po si Chot Reyes kasi dito sa sinabi ni Laila de Lima. Si Laila de Lima, kapapasok mo pa lang. Si Laila de Lima, kapapasok mo pa lang na kakukuha pa lang sa'yo bilang isa sa mga prosecutor. Hindi nga ikaw lead eh. 'Di ba? Feeling niyo ni Jokno, galing-galing namin kaya kami nasama, no? Tapos ngayon sasabihin mo dead on arrival daw. Parang alam nyo, pag ganyan po yung attitude, hindi pa po nagsisimula laban, nangangatwiran na si de Lima na malamang hindi matuloy ito. Kumbaga, pinabababa niya yung expectation ng kanyang mga kasama. Matalino kasi itong Ali. Nakita niya siguro, ano ba namang klaseng impeachment to? Ang numero 1, nilalagay mo kasi sa number 1, yung pinakamatinding yung kaso. Alam niyo po ba ang number 1 sa pinirmahan nitong mga congressman na to? Kung ano yung pinakamatindi nilang kaso? Yun pong plotting against the first family. Nag-hire daw ng assassin, di umano, itong si BP Sara, para mag-plot against the first family. Hindi, wag muna tayo dyan, Joel. Kung ikaw naghahanda ka sa laban, kasi kita mo yung si BP Sara. Tignan niyo yung attitude ni BP Sara. Ganun yung winning attitude eh. Ano sabi ni anong pag in-interview si BP Sara? Sinasabi ba ni BP Sara ganito? Malakas talaga yung kalaban natin. Baka ako matanggal sa trabaho. Wala tayong magagawa. Hindi po eh. Handang-handa kami ng team ko. Gusto nga ng team ko ipaglaban na ipaglalaban kasi ng mga abogado niyang magagaling. Na yun na nga, no, yung ipaglalaban nila na ma-dismiss yung kaso agad-agad. Ano sabi ni BP Sara? Pero ayoko nun. Gusto ko na bloodbath. Alam niyo yung mga winning attitude. Ibang-iba talaga eh, no? Hindi pa nagsisimula, handang-handa kami. Handa na abogado ko. Mayroon na kaming mga estratehiya tungkol diyan. Gusto ko talaga dumanak. Yan yung mga banat ng mga taong winning. Yung mga defeatist, dead on arrival na daw. Pagpasok pa lang. Alam niyo kung bakit ganun? Matuloy man, nagbibigay na ng premise si de Lima, nakita niya siguro mahina tong kinaso namin kay BP Sara. Nagbibigay na kagad siya ng katwiran kung bakit ang taas-taas ng expectation sa kanya, kung bakit sila matatalo. Crisam Salazar, yan yung mga yung pagdududang ganyan, pagdududa, ewan ko kung saan mo nakuha yung pagdududa.
Sigurado ba yung pinagbilinan ni BP Sara na gagawin yung pinagagawa niya kung sakali? Yun yung tanong, di ba? Kita mo yung pagdududa mo. Kaya nasabi yan ni BP Sara, siguradong sigurado siya. No? Siguradong sigurado siya. Ang ginagawa ni Laila de Lima, matatalo sila. Alam na niya matatalo sila. Pero ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula. Blaming game na siya. Hindi kami natalo dahil sa akin. Hindi kami natalo dahil sa amin ni Jokno. Hindi kami natalo dahil sa aming mga prosecutor. Natalo kami dahil sa simula pa lang, yung mga senador ay ayaw ng ipanalo. Kaya pag mga ganyan ang leader mo, yan yung maglilid sa'yo, wala kayong tutunguhin yan. Bakit ganyan yung attitude ni de Lima? Baka wala naman kasing katotoran eh. Panay mga bintang na unexplained wealth. 'Di ba? Mga ganon. Tapos yung katiwalian sa kung ano po yung binibintang nila kaya sila nag-iimbestigasyon kay BP Sara, yun din po yung binibintang sa yung unexplained wealth. Bago ka po magsabi na unexplained wealth, kinakailangan mo po patunayan na may mansion si BP Sara, na sangkatutak ang kwalta. Alam ko ng gimmick yan eh. Kita niyo yung sinasabi nung hindi na raw mapipigilan. Sino ba nagsabi nun? Isa rin sa mga oposisyon eh. Hindi na raw mapipigilan yung pagbubukas ng bank account ni BP Sara. Teka muna. Meron ba kayong bintang kung magkano yung ninakaw ni BP Sara? Para nyo pabuksan? Meron ba kayong bintang na ninakaw ni BP Sara to at dinala dito sa account? Kayo po magpapatunay niyan. Na meron kayong account ni BP Sara na pinaglalagyan niya ng pera. At alam niyo po, sa kapapanood ko po ng impeachment trial, ang hirap pong, yan po ang isa sa pinakamahirap patunayan. Alam niyo po kung sino yung nahuhuli lang o yung kaisa-isa nilang napatunayan na may anomalya daw di umano, yung Salen tsaka yung Kinita, si Corona. Bakit? Kasi kung magnanakaw ka, di ba? Kung totoo magnanakaw ka, hindi mo ilalagay yan sa bank account mo at saka sa salin mo. Ang totoong magnanakaw, putya, malinis yung salin, no? Malinis yung hindi nakadeposito yan sa bank account. Yung mga wala pong ninanakaw, yung bank account po nila, naroon ng mga pera nila. Ngayon, makakakita katulad po nung kay Corona, kung nasubaybayan nyo yun. Ang liliit po ng bagay. Pati po yung, bakit hindi mo nilagay dito yung parking lot ng condominium mo? Condominium? Parking lot? Po siya, kahit pangkaraniwang vlogger, merong condominium eh. Hindi pala pangkaraniwan. Yung mga big time pala. Yung mga big time na vlogger, napapanood nyo naman, naggaganon ng mga pera eh. Yung pa kayang matagal ka ng abogado di Campanilla. Isang condominium, di ba ganun lang yung pinagtalunan nila? Sabi ko po siya. Makakakita ka talaga, lalagyan mo lang na mali siya eh. Lahat na makita mong pera dyan, sasabihin mo lang na galing yan sa nakaw eh. Ang problema, na-establish na ni BP Sara na malakas kumita yung asawa niya. Di ba? Pucha, may pagkakautang ayon kay BP Sara, merong nga may congressman na may utang kay BP Sara, milyon-milyon. Tapos hanapan nyo yung bangko ni BP Sara, sasabihin nyo na nakaw yan. Isang asawa ng congressman yan Hindi kami nagsabi niyan, si BP Sara. Isang asawa ng congressman may utang na milyon-milyon.
Sa kaso. Putya, paano nyo establish na yung pera ni BP Sara ay galing yan sa nakaw? Maganda na kayo dahil mabubuksan ang bank account. Pag nabuksan, panalo na kayo. Okay, ano ba yung mga sinabi ni De Lima? Ayan ha. Yung mga hindi po gano'n nakakasubaybay pasensya na kayo ha, kasi excited lang tayo sa ating ganun talaga pag may bago kang trabaho. Actually, yung trabaho na yan hindi po para pagkakitaan eh. Trabaho na yan yung parang kaya ko rin yung ginagawa nila, yung mga binabanatan mo na sinasabi mo ng mga banban dahil tagapagbasa lang ng mga balita, napapatunayan ko po. Sa actual. Okay. Ayon po kay De Lima, tignan nyo ha. Tignan nyo po, eto po yung bagong recruit nyo. Tignan nyo. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw, kulang sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Tignan nyo nga. Kung kayo po yung nagsampa na impeachment at eto ang prosecutor nyo, naniniwala sa bulong. Yung isa, teka lang, may tao. Putya, ang tagal niyong pinaghandaan, di ba? Impeachment. Ang tagal ninyong pinaghandaan. Dami niyong propagandang ginawa laban kay BP Sara. Tapos yung bago niyong recruit na nasa dami po ng press release, akala mo siya na pinakamagaling na abogado sa buong mundo. Sila ni Jokno. Maririnig nyo, may mga bulong daw. Naniniwala sa bulong. Anak ng tinapay ano kaya pakiramdam ng mga presko ng preskon? Ang tagal na nagpresko ng presko, di ba? Ang daming mga sila Kunggun, sila Adjong, sila Pam, Olats na pala yun, wala nang bilang yun. Sila Asidre. Ano kaya mararamdaman nila kung yung mga bagong recruit na ang astig-astig ng dating may mga bulong daw. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment. Dead on arrival daw. Panay daw at bulong. Sabi nga ni Jinggoy Estrada, nagpapaniwala kayo sa chismis eh. Mahina po. Number one ninyo na kaso yung plotting against the president. Thank you very much po kay Net Dulce na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pang kape. Magandang buhay na mano po yan. Okay. Tapos, pagkatapos magsalita ng mga bulong-bulong, pati Pangulo, pinagbintangan na ayaw na ng Pangulo. Alam niyo yung binibigay na premise ni De Lima? Matatalo kami. Malamang matalo tayo dito sa laban na to kasi may bulong. Pucha, may bulong. Tignan yung mga kalaban natin, no? Naniniwala sa bulong. No? Tapos yung isa naman, nakipagtalo sa sarili.
Wala namang kausap sa mga Duterte, reconciliation. Ako mismo natawa talaga ako nung nakita ko yun na pinatigil na yung usapan sa reconciliation. Kahit na ano pong hagilap ko, wala naman po nakipag-usap sa kanila sa reconciliation. Sila yung nag-offer ng reconciliation, no? Tapos, sila din yung biglang nagtapos. Sabi niya, hindi ganyan ang reconciliation. Hindi yan ang reconciliation, walang binibigay na, ha? Sino ba kausap mo sa reconciliation? Oh, yun po, yung manakikipag-usap sa sarili. Tapos hindi sila nagkasundo ng sarili. Yun ang pinakamalupit dun eh. Ha? Kausap mo sa sarili mo, tapos hindi pa kayo nagkasundo. Oh, kaya ang ginawa mo, tinapos mo na yung usapan. Ang gobyerno to. Totoo yun. Madudurog sila. Hindi nga nila kinaya si Marcoleta na doon sa sa ABS-CBN eh. Okay. Tuloy natin ang mga sinasabi ni De Lima. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot at kalkulasyon? Ayan na. Uso na naman. Mauuso na naman yung mga magagandang pananalita na walang ibang ibig sabihin. Alam nyo, nakakabanban, sinimulan ni Lene yan eh. Yung mga salitang, bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Tarantaduhan yung mga pinagsabi nyo eh. Nagdaan kami sa Duterte, pinasimple pati mga salita, mga PI kayo, papatayin ko kayo pagka hindi kayo tumigil sa kadudruga. Oh. Simpleng. Hucha, yari tayo. Nagtabaan ng mga adik. Eto na naman tayo. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran dahil sa takot o kalkulasyon? Anong pinagsasabi nyo? Takot o kalkulasyon? Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. Kala mo, lagi tayong nasa declamation. Simpleng salita lang yan. Matatalo ba kayo? Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. Kala mo, putang, saan graduation po kayo nagsasalita? Graduation na ba? De Lima. Impeachment ni BP Sara, kung ano-ano mga pinagsabi mo. Kung talagang walang sapat na batayan ng akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. Speaking of numero sa survey, may nilabas po itong SWS. 9 out of 10 ba daw po ng mga Pilipino ay pabor sa impeachment? Hindi Yung Pulse Asia, majority ng Pilipino ayaw ng impeachment. SWS naman, majority ng Pilipino pabor sa impeachment. Wala na po naniniwala sa mga sa kasawiang palad, nanalo si Bamcha at Kiko. Sa kasamaan palad ng mga survey, nanalo si Marcoleta, panlima pa. Panlima ba si Marcoleta? Pang-anim. Sa kasawiang palad, talo si Ben Tulfo, si Bong Revilla, at si Abby Binay. Sa kasawiang palad, lahat na sinabi niyong magna-number 1 na si Erwin Tulfo, tinambakan ni Bongo. Tapos ngayon, sasabihin nyo na naman, ayon sa amin survey,
Wala na pong sumiseryoso sa survey ninyo. 9 out of 10 na Pilipino gustong matuloy ang impeachment ni BP Sara. Gusto namin matuloy kasi gusto namin mag-bloodbath eh. Pero sabihin nyo na pabor kayo sa impeachment, utot nyo. Wala na yan. Nilubog kayo na na-expose kayo. Ha? Na-expose kayo ng Duterte vote. Na-expose kayo na yung survey kaya nagkakapareho. Biruin nyo, nagsimula Erwin Tulfo na number 1 nila. Ha? Hindi pa po nakukulong si Tatay Digong. Erwin Tulfo, pasok lahat. 2 lang ang papasok sa atin. 2 lang. Si Bato lang tsaka si Go. Nung nagsimula, hanggang dumating ang panahon na pinakulong na si Tatay Digong, number 1 pa rin si Tulfo. 10 pa rin ang pumapasok, 2 pa rin sa Duterte. Oh. Alam niyo po, sa haba po ngayon ako naniniwala na talagang yung mga survey firm na yan, mind conditioning yan eh. Tignan po ninyo. Meron pa ba, baka naman maglabas pa ng survey. Yung mga WR numero, no limit hanger eh. Octa Arts Dancers. Naglalabas pa ba sila ngayon? Naglalabas pa ba? Kaya syempre pinag-iisipan na nang nagbayad sa kanila yan. Wala naman kayong na-influensyan. Talo pa rin tayo. Sayang bayad. Paano mangyayari na consistent kayo kahit ang dami na nangyari sa Pilipinas? Napakulong si Tatay Digong, galit na galit ang mga tao, tapos consistent kayo na 10 pa rin ang papasok. Yun ang formula nila eh. 2 lang papasok sa atin, hindi, 9 pala. 2 papasok sa atin, 9 ang papasok sa kanila, tsaka 1 independent. Si Willie Rebillame. Nasaan si Willie Rebillame napunta? Tapos ngayon, maghihirit kayo, 9 out of 10 ng mga Pilipino gusto na impeachment. Utot nyo. Dati mahirapan. Tapos lalabasan na naman ngayon yung mga political analysts. Real talk. Talo kayo lahat ng political analyst ng Birada. Agila. Isang political analyst lang. Tumalo sa inyo lahat ng mga political analysts. To abandon this process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. Anong those in power? Wala na pong power yung mga Duterte. Si De Lima, akala mo, those in power pa rin ng mga Duterte. Si Marcos. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored. When truth is silenced. When the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. Tignan nyo. Ang katotohanan, De Lima, umaamin ka na matatalo kayo. Ano't ano man na mangyari. Pangit na ako, kung papaligiran ko yung sarili ko ng mga leader at ganyan na maririnig ko na dead on arrival na tayo, pero dapat talaga matuloy yan eh. Kasi truth matter. Wala pong kinalaman yung mga dakdak nyo. Sa legal battle po, ano yung gagawin mo? Sige. Pinipigilan ngayon. Anong gagawin mo? Bilang isa sa pinakamagaling na abogado. Ano ang gagawin mo para matuloy ang, sabi mo, dead on arrival ang impeachment? Ano ang gagawin mo kaya kahinaryan para matuloy ang impeachment? Anong gagawin mo para matuloy ang impeachment at makonvict si BP Sara? Aangal ka lang sa press. Matagal mo nang ginagawa yan eh. Sarili mo nga na sinasabi mo wala kang kasalanan pero
Nakakulong ka. May nagawa ka ba sa sarili mo? Yun lang po yun eh. Ako, ang tao na lagi po ako lagi po ako sa, ikaw, ano ang ginawa mo, hindi ano yung dinaldal mo. Lagi po ako sa result. Kasi kung salitaan lang po ang laban, putya, the greatest president na si BBM eh. Antindi magsalita ng mga tao niya eh. Hukay pa lang ang ginagawa. Meron ba si Duterte niyan? Naisip ba ni Duterte na magpatayo ng ospital para sa lahat? Lahat ng sakit? Galing ni BBM ah. Asan yung ospital? Ayan, hukay. Groundbreaking. Puta, groundbreaking pa lang ko pag malaki. Talo na si Duterte. Kinaya ba ni Duterte yan? Pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Mula Bataan hanggang Cavite. So shortcutin. Dadaan sa Manila Bay. Hindi na dadaan dito. Putang galing niya. Nasaan yan? Asan? Wala pa. Hinahanapan pa ng gagawa. Nasa isip pa lang. Ni isang poste, wala pa eh. Hindi po usapin to ng hindi po usapin to ng tokis-tokis. Lagi po ang leadership, it's about results. No? Ano mas maganda? Eto nahuli namin, droga, ang dami. Talo si Duterte, konti lang nahuli. Mas magaling talaga si BBM, ang dami nahuling droga. Dakdak na naman, panalo na naman sila sa dakdakan. Pero gaano mo makikita yung effectivity ng war on drugs? Yung taong nakaramdam. Tanungin mo sa komunidad, mas gusto nyo ba yung war on drugs ni Duterte or war on drugs ni BBM? Tinitiyak ko sa inyo na Duterte ang pipiliin ng mga tao. Kasi resulta hindi naman po dakdak eh. Resulta po. Kaya ito si Dilima, resulta. Ano resulta mo? Alam mo na dead on arrival. Ano gagawin mo? Di magngangawa ako sa media. Yan lang ang kaya ng mga yan. Magngangawa sa media. Yung media naman, galing talaga ni Dilima. Laklak na naman. Ang galing-galing naman ni Dilima. Hindi katulad ng isa. Deathbed. Yung deathbed mananalo. Yung dakdak nyo walang katarungan. Talo. Hindi pa nagsisimula, talo na si Dilima. Umamin na eh. Dead on arrival. Ano gagawin mo? Kung dead on arrival, ano nga gagawin mo? Kung wala ka rin lang gagawin kundi dumakdak, bakit ka pa kinuha? Biruin mo, DOJ ka, mayor pa lang si Digong. Iniimbestigahan mo na bilang DOJ. Anong tanong sa kanya ni Hindi, nagsimula siya mag-imbestiga kay Digong. Love team niya si Digong eh. Love na love niya si Digong. Nagsimula siya, mayor si Digong. Bayona TV, thank you very much sa pagme-member ng 47 months. Gusto na naman ata makulong ni Sabah. Nagsimula siya, si Dilima, ano pa lang siya noon, Commission on Human Rights, CHR, Mayor si Digong. Naging DOJ na siya. Ang tanong ni pinakamakapangyarihan na yan isa sa pinakamakapangyarihan pagdating sa mga pagsasampa ng reklamo. Ano tanong ni Jinggoy? Nung DOJ po ba kayo nasampahan nyo ng kaso si Mayor Digong? Hindi po. See? Sabi, makapangyarihan daw kasi si Digong. DOJ ka eh. Mayor lang yun, hindi mo nasampahan. Ganun ka banban yan. Kaya ngayon sasabihin, dead on arrival. Palusot nyo lang yan. Samantalang si BP Sara, go! Handang-handa kami. Ano sabi ni BP Sara? Nung nagsalita pa lang si Franz Castro,
Sinabi niya na yung confidential fund, nung unang binitawan ni Franz Castro yung salitang confidential fund, naghanda na kami. Thank you very much kay Bayona TV na nagbigay sa atin ng $699. Naghanda na. Nung sinabi pala yung confidential fund, alam na ni VP Sara anticipating the move of the opponent. Alam mo na yung move eh. Bakit i-open yung confidential fund? Confidential yan, di mo pwede naman for impeachment yan. Alam na ni VP Sara. O naghanda na. Ikaw, Dilima, late ka na. Panay mga naihanda na lahat. Ikaw, papasok ka lang. Alam niyo yun, yung naihanda na ng lahat ng mga gagawin. Tapos papasok ka, sasabihin mo pa na mukhang hindi natin kaya tong kalaban. Anak ng tinapay, oh. Punta po tayo rito. Nabasa ko to. Philippines to borrow $7.85 billion from World Bank in next 2 years. Pucha, Disyembre, sabi ko, utang na naman. Utang na naman. Kawawa naman ang Pilipinas. So, sinerch natin kasi walang detalye. Nakalagay lang. Minsan kasi, fake news yung yung mga anong tawag dyan? Yung nilalagay na, anong tawag dun sa parang thumbnail, pero yun na yung laman. So, walang impormasyon, di ba? Search ako ngayon. Philippines to borrow 7.85 billion from World Bank. Di-type ko yun. Eto ngayon ang mga lumabas. Mga kapatid, kapit lang po tayo. So, totoo po na mangungutang tayo ng, ang katumbas po niya ng 7.85 ay 437 billion pesos. Hindi, clickbait. Hindi clickbait yung outright peke talaga. hindi clickbait yung tawag. Basta yung ganon, yung parang thumbnail. Ang katumbas po niyan, 400 banner story face card. Face card yata tawag doon. So ngayon, titignan ko muna yan bago ko ibalita sa inyo. Kasi kaya ako mahirapan silang maakusahan ako ng fake news eh. Ang nagsasabi lang naman, ang nagpa-fact check lang naman sa akin yung nakadalawa ng fact check sa akin yan, yung Vera Files. Pinafact check nila, opinion ko eh. Pinafact check nila yung halimbawa ko. Hindi nila naintindihan yung halimbawa ko at opinion ko, pinafact check nila. Facts lang ang pwedeng i-fact check, hindi yung opinion. Opinion ng tao yun, ipafact check nyo. Kanino nyo ipafact check? Sa opinion nyo? Pag sinabi ko, mas magaling, pinakamagaling na Pangulo si Duterte, akin yun eh. Ipafact check nyo yun. Hindi si Duterte ang pinakamagaling. Sino naman nagsabi nun? Kayo? Doon pa lang sa premise na opinion tayo pareho. Bakit nyo sasabihin mali opinion ko, tama yung inyo? At okay lang yun eh. Opinion check dapat. Pero yung sasabihin yung facts yun, yung opinion ko, hindi po facts yun. Ano po ang facts? Si President Duterte naging presidente mula 2016 hanggang 2022. Nagpatupad ng mga programa. Yan ang mga facts. Nag-build, etc. War on drugs. Pero pag ang conclusion ko, pinakamagaling na Pangulo, ganun. Yun po ang opinion. Balikan natin, nawawala tayo. Hindi lang po pala yun. Siyempre, isa-search mo, di ba? Sa search bar, puta, lalabas ngayon lahat ng mga utang. Katulad po nito, hindi natin alam to. Nung first quarter pala, umutang tayo ng 629 billion locally in first quarter. Nagulat na ako sa uutangin natin for the next 2 years sa World Bank eh. Ang halaga lang nun, 437 billion. Nung first quarter, umutang po tayo.
Ito po ay makikita nyo na to lahat. Balita ng Metrobank. Wealth Insights. Yan. Okay. Nung January, umutang po tayo 629 o first quarter. Billion. 629 billion. Ngayong second quarter, sa local ano po to ang tawag nila rito, locally. Oh, locally, yung mga dito po, true bonds, etc. Wag na po natin intindihin kung paano. Basta hindi po siya sa labas ng Pilipinas. Yung may mga pera po rito sa Pilipinas, pam-Pilipinas, umuutang po tayo ng 629 nung first quarter. Ngayong second quarter, uutang naman tayo o nakautang na tayo ng 735 billion. Tapos, third quarter iba pa, fourth quarter iba pa. Bukod po sa World Bank tsaka sa locally utang, ay meron pa po tayong utang na 6.35 billion from ADB, Asian Development Bank. Anak ng tinapay, sabi ko, puta, grabe naman. Umuutang na tayo locally, 629 nung first quarter, 735, tignan ko lang, 735 billion ngayong second quarter. Iba pa yung utangin sa third quarter at fourth quarter. May utang pa tayo sa World Bank ng 435 billion, 437 billion, at umutang pa tayo sa Asian Development Bank ng 6.35 billion dollars. Napakarami po nating inuutang. Para po saan? Para pamimigay ng ayuda. Ayuda lang yung pwede ko maisip. Bakit? Ano po bang mga big infrastructure project? At ang masakit pa po niyan, kung magsalita tong mga fans club ni Marcos, kala mo, oy Duterte, nangutang na naman. Binaon tayo ni Duterte sa utang. Si Duterte pa nagbaon sa atin sa utang. Yun po yung pinakamasaklap. Si Duterte pa yung nagbaon sa utang. Nung panahon po ba ni Duterte, may nagko-question sa mga utang ni Duterte? Alam niyo po kung bakit walang nagko-question? Alam niyo po kung bakit walang nagko-question? Nakikita natin yung ginagawa eh. Kitang-kita natin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang skyway, nagkaroon ng skyway. Basurahan, naging beach. Nakikita po natin yung totoong proyekto. Eto, pinagmalaki pa eh. Napakarami na po natin proyekto. Siya lang po may kakayahang magmalaki. Pero lahat ng tauhan niya, pati mga vlogger, hindi po kayang ipagmalaki yung pinagmalaki ni Marcos na sangkatutak na flood control project. Kasi nung bumaha, na-overwhelm lang. Unang katwiran, bumaha, unang baha. Nabangga ng barko eh. Pangalawang katwiran, na-overwhelm lang. Meron tayong mga flood control projects na overwhelm lang.